Hello, good afternoon mga ka-Wi-Fi, ka-PC Wi-Fi. Introduce ko po yung bago kong new design ng custom board para sa PC Wi-Fi. Ito ay Ado, mostly Ado po ito, para sa Ado. Yan po, mas maganda na po ngayon kasi yung design natin mas madali na siya compare dun sa unang version, kasi ito na lang po siya, sasalpak na lang po siya dun sa Raspberry Pi. Ito tuturo ko muna kung paano siya. Ito, pakita ko. So ito yung Raspberry Pi. Ayan. Ngayon, ang gagawin lang, sasalpak mo lang siya. Ito kasi saktong-sakto yan dito, yan. Hindi ka magkakamali. So, ayun na siya. Push mo lang. Ayan na po. So, saktong-sakto po yung edge niya, pati ito. Ito, yung niya. Ayan. Ganyan lang po siya. Ganyan lang po kadali. Sige, tanggalin ko muna para ipakita ko muna. Kasi yung iba kasi, kasama kasi sa package is yung LED. Eto. Nahihirapan sila kung saan yung, kung alin yung positive, negative dahil nakaano na. Ayan. So, ito. Tuturo ko muna kung paano. Tanggalin muna natin to. So, supplyin ngayon natin to yung mismong board. Supplyin mo lang na walang Raspberry Pi. Ayan siya. So, para malaman mo kung alin yung positive at negative dito sa LED, dito mo lang siya i-test. Isa-isa. Dito sa on. Yung on. Ayan yung on. Ayun, yung on. Yan mo iti-test. Kasi palagi may yan. May supply siya, naka-on palagi yan. So, ayun. So, yung positive niya, makikita mo na kung saan yung positive at negative. So, isa-isa, ganun din. Yung kasunod, test mo rin kung umilaw. So, okay. So, ganun. So, sabihin, yung lahat yung mga niya, doon siya umilaw din. So, pwede mo na siyang ikabit na nakaganon. So, ikabit mo dito siya. Ganon din to. Ganon din. Tapos, ganon din to. Para dalawa na agad yung umilaw. Ngayon wala pa yung wala pa yung Raspberry Pi ngayon, madali lang. Iano ko muna, sunod yung sa coin slot, turo ko. Ito yung coin slot. Sa coin slot naman may yan pag napapansin nyo, ayun, 12 volts, coin tsaka ground, tatlong wire. So, ginawa ko kasi putol pa yung coil, yung coil niya. Ito pinutol ko para iwas kain ng coins. Kasi pag palagi may supply lang to, pag nag-insert ng coins, kakainin lang niya. Unlike pag naka-cut yung coil, ayan, naka-cut. Napapansin niyo, yung pula kinat ko. Kahit mag-insert ka na mag-insert lang, kahit lagyan mo ng supply, mag-insert ka na mag-insert, unless walang trigger galing dun sa sa Raspberry Pi na may function na mag-insert na, hindi niya kakainin kasi walang nagtitrigger. Hindi siya. Ayan. Ito na siya. So, dun sa board yan, ayan, napapansin nyo, 5. Coil 1, coil 2. Walang problema to kahit doon siya mailagay sa coil 1 o sa coil 2, kahit magkabaliktad yung dalawang wire na yan. Walang problema yan. So, ayan na siya.
naka ano na, i-insert mo lang siya yung ground, coin, tsaka 12 volts, coil 1, coil 2. Yan yung kinat ko na ano. Ayan. Insert mo lang, pak. Di ba? O, mamaya i-ano natin. Kasi, i-ano natin yan sa Raspberry Pi. Unang-una pala, kailangan nyo ng ano pala ito. May supply na ganito. 12 volts, 5 ampere. Yan yung ideally na needed na ano. Parang kailangan na supply. Kasi minsan, madami nagre-reklamo, sira daw yung board ko. Yun pala, yung gamit nilang power supply, hindi umabot ng 5 ampere. Kaya hindi nagbubut ng maayos yung ano, yung Raspberry Pi. Ito na yung Raspberry Pi. Yung Raspberry Pi, ito na siya. Yan lang. May image na din ito. So, ganun lang. I-mount mo lang siya. Wala ka ng wire na masyado. Yung wire mo lang, ito lang. Tsaka yung sa coin slot. Or, pati yung sa fan pala. May fan din. Ang gusto nyo. Gusto yung lagyan ng fan. Yan. Para, yan, dito lang. Yung fan. Ayan. So, ito, ano tayo? Umpisa na tayo. Ito pa pala kailangan niya. Ito, kailangan. Ito, kailangan. Bumili kayo ng ganito, ng USB to micro. Piliin nyo yung makapal. Maraming nangyari niyan. Hindi nila ma-power up ng maayos yung ano nila, machine. Kakaroon ng boot loop. Minsan, pumipitik-pitik yung relay. Dahil yun, maliit yung wire. Hindi niya kayang i-power up ng maigi si Raspberry Pi. Kaya, ganun yung ano ng relay. Kaya, tip ko lang sa mga bibili ng mga ganitong ano, kailangan, yan ganyan ito. Medyo matibay, makapal. Ayan lang. Nasa power up. Ayan na. Then, kung gusto mong may fan, ito, coin slot muna. Take note, wag tingnan mo yung label kasi baka pag magkamali ka ng insert yan tapos sinuplayan mo, ang nasisira yung pin ni RPI, masisira lalo yung 3.7 saka 11. Yun yung madalas masira. Nakasira na ako 2 ng Raspberry Pi ko dahil baliktad yung kabit ko nito. Yun yung problema kay Raspberry Pi, madaling makasira. Kaya ingatan nyo na masira kasi hindi nyo na magagamit kasi sira na yung pin na yun eh. Yun kasi yung nagbibigay ng signal dito. Magti-trigger kay coin slot. Para makapag-upset siya ng coins. Kaya take note, iwasan yung magkamali kayo. Ayan. Ito pan. Ayan. So, ganyan lang po. Ganyan lang kaano yung setup niya. Tawag nito. Napakadali po. Napakalinis. Ayan. Ayan lang po. Ipapower up na natin. Ito pala, kakailanganin mo nito. Yung LAN na ito yung galing sa internet mo. Kung gusto mong mag-extend extend ng AP, may router kasi pag yung mismong Raspberry Pi, ito, ayan siya. Pwede mo itong gamitin. Dito lang. Baliktad. Ayan. Ito yung papunta sa Ito yung papunta sa access point or sa router mo. Ayan po. So, ngayon kasi built-in lang yung gamit ko eh. Yung built-in na wifi ni Raspberry Pi. So, pa-power up na natin . Power
para makita. So, ganun lang. I-ano mo lang. Supplyan mo lang to. Ayan na. Nagbuboot na siya. Antayin natin na ano. Ayan, nagbuboot. So, ang palatandaan dyan, kasi ito lang, ito na yung ilaw. Dalawa. Lilipat kasi, pag tapos na yung boot niya, lilipat yung ito, yung kulay orange na to, lilipat dito sa red. At isa, pati ito, di ba dalawa yung ilaw ng relay module. Pag namatay itong green, ibig sabihin, tapos na rin yung boot up. Kasabay din yan ito. So, ayun, lumipat na. Nawala na rin yung ano. So, ibig sabihin, nakaboot na. So, connect na tayo sa wifi na. Subukan natin maghulog ngayon kung okay na. Ito, connect tayo. Connect tayo sa wifi niya. Add piece of wifi yata. Ito. Ito yung wifi niya. Ayan. So, hindi lumabas yung portal. May mga ganun, hindi talaga lumalabas. Lalo pag iPad, Apple product. Hindi siya lumabas. Hindi katulad ng mga Android. May lumalabas na agad yung portal. So, hindi lumabas. Punta lang sa yung Chrome. Type mo lang dyan yung 10.0.0.1. Ayan. So, ayan na siya. Hulog na tayo ng coin. Kuha ako ng baril. Ayan. Insert tayo. Ayan. Tumutunog siya. Insert na tayo ng ngayon. Insert tayo ng 5. Ayan o. Insert ulit ng piso. So, ayan. So, ganun lang po siya kadali. Napakadali lang po na yung niya, interface. Kunwari, sira yung may mga times na hindi nag-credit, yun pala sira na yung ng Raspberry Pi mo. Yung pin, kunwari, nakaset kasi ngayon sa pin 3 So, punta ka lang sa sa mismong admin mismo sa admin. Then, basta pag nakalagin ka na sa admin, okay, nakalagin ka na. Ayan. Yung pagsiset nung dito ka lang punta sa timer settings. Ito yan. Ngayon kasi nakaset yan sa, saan ba yun? Ito. Sa pin 3. Try natin ilipat sa pin 7. Pwede mong ilipat yan para masubukan lang. Pero wala ka nang ililipat na wire doon. Kasi nandun na yung mga pin Wala ka nang ililipat din sa sa i-wire what. Ganyan na. Try natin ilipat sa pin 7. Ang pin 7 na. Tapos save. Ayan. Naka-save na. So, kailangan i-restart daw. Restart natin. Para lang malaman natin. Start natin yung machine. Nagre-restart siya. Ayan, nag-restart na. Malalaman mo naman pag yung temperature naman niya hindi mainit. Lang, normal. Kasi may chink siya. Tapos, siyempre may tawag na ito, exhaust fan.
Antayin natin na mag-boot. Tapos kunin ulit tayo. Ayun na, ganun na. Mag-boot na. Tapos kunin ulit tayo sa wifi niya. Para malaman natin kung nag-take effect yung pin 7. Nilipat natin sa pin 7 eh. Diba? Sana. Tingnan natin. Ano tayo? Mag-insert tayo. Pin 7 na yan ngayon. Wala na tayong nilipat na wire. Try natin mag-insert kung tatanggapin niya. Ay, mag-insert tayo. 5 piso. 5. Insert tayo. Tingnan natin kung mag-credit. So, gumana. Pin 7. So, ganun lang siya kasimple. Hindi mo na lilipat-lipat ng wire. Doon ka lang sa ano niya. Ayan na. Okay na. Diba? Napakadali ng setup na ngayon. Hindi ka na magkakamali ng wirings. Ayan po. So, ngayon, i-ano ko, yung basic troubleshooting. May iba kasi na pagsalpak nila, yun nga, yung una kong sinabi kanina, pagsalpak nila agad, pag power off pa lang, pitik ng pitik to daw ang relay. Yun pala, ang problema nun, mostly, ito, yung USB cable, ito, or yung supply. Yun lang yung problema nun. Kasi, before ko naman po ipaship ito, before ko po ipaship itong board na to, na-test ko po yan. Kaya alam kong good. Doon po sa mga siguro sa mga future na yun, para at least maiwasan din po yung yung pangamba na kung bakit. Kasi sayang yung oras kasi kung may kliyente na kayo, tapos yun pala, kable lang yung problema, yung cable nyo lang na binili, yung USB cable o yung power supply nyo. Yun, kailangan yung magandang klase ng bilhin nyo, wag yung mga lang. Kasi for the long run, magkakaproblema yung unit nyo. Masisira pa yung ibang ayun lang po. Ayun lang, ganyan lang po siya kasimple. Diba? Sige po, okay na po. Maraming salamat.